Okay. Hey guys, dumating na yung mga nabili kong tumbler from Shopee. Bago ko sila hugasan, pakita ko muna sa inyo. Andito pala ako sa likod ng bahay namin. Yan. Labahan namin to. Okay. So, ito muna. First is yung kay Kuya. Ayan siya. Ang tatak pala niya ay Healy ba to o Highly? Napanood ko lang to kay Mommy V, kay Via Austria. And sabi niya maganda. So, yung kay Kuya, yung pinakamalaki, nasa almost 1 liter na to. So, pwede siyang inumin from here. Tapos, meron din siyang straw. Ayan o. So, may malaking butas and then
maliit na butas. So, kung gusto nyo siyang parang i-straw, dito siya. And, maganda kasi may handle. Ayan yung kay kuya. Actually, lahat sila pwedeng palagyan ng name. Pero ang pinalagyan ko lang is yung sa bunso ko, Samantha. Ang cute. And then, kay ate, Savina. Kay kuya, syempre, ayaw niya ng may name kasi binata na yun. So, kay ate naman, ay hindi, ito muna next. Kay Samantha, nung nabili ko, meron na siya talagang kasamang ganito, yung rubber. Very cute. Maliit lang. And then, ito naman kay daddy. Very aesthetic yung design. Pang coffee niya kasi, nawala yung coffee tumbler niya na ginagamit niya sa office. So, ito, dito ka iinom. Tapos, kapag i-close, gaganyan lang siya. Parang ipupush. Yan. And then, pag i-open, ganun lang ulit. Yan. And then, ito kay ate, iba yung design niya. Ito, simple lang, ganyan lang siya. Ito may pa-curve siyang ganun. Pero same lang sila ng dito. Ayun, meron ding handle, and then meron din siyang straw. Ayun lang, thank you so much. Nag-range sila from 200 to 300 plus. Hindi ako nagkakamali. Hindi sila ganun ka-expensive. Meron akong isang brand na binibilan talaga ng tumbler nila. Pricey siya. Hindi ko na babanggitin yung brand. Pero, hindi ko siya gusto. Nagli-leak yung tubig. Kapag tutunggain, tumutulo. So, sabi ko, hindi worth it yung presyo para sa ganong klaseng quality ng tumbler. So, ito try natin. Kasi, ang dami rin bumili. And lagi siyang dumadaan sa FYP ko. So, ayun. Ayun lang. Thank you so much. Hi guys, pakita ko sa inyo yung tinapos namin na orders kagabi. Tinulungan ako ni daddy tsaka nung nanay ko. So, total of 1, 2, 3, 4 boxes. Laman yan is 115 small na assorted premium bars. So, ganito yung tsura niya. Yan. So, every jar, iba-iba yung message. So, ito, love listens even without words. Ito naman ay trust builds something beautiful. Ayan. Sa Canva lang ako gumagawa ng logo. Tapos si customer, if ever may gusto siyang design, pwede din naman yun. Sinasabi lang nila sa amin. And then, yung pink ribbon, si customer din yung may gusto niyan. So, ang laman ng premium na assorted is cashew bars, cookies and cream, tsaka cheese bars. Lalagyan ko pa sila lahat ng label dito sa taas. Pakita ko sa inyo kung paano ko gumagawa ng label. And then, ito naman, repeat customer nung by the way, yun, pang Valentine's event siguro nila, ng company nila. So, ito, repeat order siya, repeat customer siya. Nung December, nag-order sila sa akin ng bulk, company din. Pero I think this one is for their personal, parang pamimigay sa teacher ng mga anak, ganon. Ayan, so, ganito yung, ang request niya ay 2 big boxes and then 2 big jars. So, di ko pa nalalagyan ng logo to. Magpiprint pa lang ako. And ang request naman niya ay red ribbon for Valentine's. So, ganito yung itsura ng jar. And ito naman yung box. So, kanya kasi, since
Since ano ko na yon, suki ko na yon si ma'am, ang request niya ay 5 flavors. So, dito merong cookies and cream, cheese bar, caramel cashew, tsaka ube bars. Usually, hindi ako nag-aalaw ng ganun kasi meron nga tayong classic assorted, premium assorted, and royal assorted. So, yung premium yung na-mention ko kanina. But since, ano na si ma'am kasi, repeat customer ko na siya and madami siyang in-order sa akin noong December. Kaya, okay lang yan. So, pakita ko sa inyo kung paano ko gumagawa ng logo sa Canva. Okay guys, andito na ako sa Canva website. Search nyo lang, canva.com. And then, ang una kong gagawin is, ito, click ko lang tong create sa upper left corner. And then, maghahanap ako ng template. So, sa search button, gusto ko kasi sticker style. So, sticker. And, ayan, nakita nyo may mga lumabas na mga different shapes. So, gusto ko to circle lang. And then, sa design, pwede na akong mag-search dyan ng kahit anong design. Bawa, kagaya nyan, Valentine, search nyo lang. So, may mga lalabas na ganyan, pang Valentine's. So, yung may crown, ibig sabihin, kailangan yung mag-subscribe. Pero madami din naman na free na you can use and you can edit. Meron akong nagawang design for my customer and nasa projects ata yun. Okay. So, ito siya. Okay. Get ba? A little treat for someone sweet. Medyo litan ko lang yung heart. Or move ko na lang. Yan. So, pag kinat ko siya, kakat ko siya na pang heart. Since, 4 lang naman yung ano ni customer, try ko muna siyang i-download. So, ayan na yung gusto kong design. And then, punta lang ako dito sa upper right corner and then share. At tapos, download. And then, download lang ulit. So, check ko kung anong itsura niya. Yan. And then, pag okay na yung logo ko, or sticker, punta ako ng Word. Ipe-paste ko lang dito. So, meron na kasi akong layout na ginawa for mga labels. So, puntahan ko lang yon, mailings, start mail merge. I don't know if you can see. Sorry kung blurred. And then labels. Na-customize ko na kasi yung mga ano nito, size. At mas madali siyang gamitin. So, punta ako sa round big label. Okay. Yan. So, this is what I'm gonna use. So, i-insert ko lang yung dinownload ko from Canva. Yan siya. Okay. Ayan. Adjust ko lang. Kasi ang kailangan ko lang naman yung heart. There. So, I think okay na yan. And gusto ko yung message sa loob, iba-iba. So, i-edit ko to. Ano pa bang pwede? Meron na kasi akong ginawa. Yung pinakita ko kanina. Diba, iba-iba yung message nun. So, pili lang ako ng gusto ko.
Love listens even without words. Love is giving without expecting. Kindness keeps heart connected. Trust builds something beautiful. Love stays even during storms. Love is gentle and forgiving. Gusto ko to. Love. Ayan, edit lang. Love is gentle. Dito na lang. Love is gentle and forgiving. Tama ba yun? Tama. Okay. And then, ayusin ko lang yung tsura niya. Yung positioning ng words. Itong G, lalagpas siya. So, medyo aangat ko ng konti. Okay na yan? Ayan. So, yun lang. Ipiprint ko, tapos ika-cut ko, and then ididikit ko na dun sa bars tsaka boxes. So, ayan. Nalagyan ko na sila ng sticker and it looks so cute. Lalo na yung sa jar. Ayan. Next kong gagawin is lalagyan sila ng sticker para doon sa mga flavor. Ginagawa ko lang yan kapag sa assorted. So, ito yung ginagamit ko. Pakita ko sa inyo. Nabili ko lang to sa Shopee. It's sticker label maker. Ang name niya ay, ayan, Nimbot. Nimbot ba tawag dyan? So, meron na siyang laman na sticker. This is, thermal printer. So, hindi siya kailangan ng ink. So, kailangan kong gamitin tong phone ko kasi doon ako mag-e-edit ng ilalagay kong sticker. Ayan na siya. So, cookies and cream, ube, caramel, cashew, and cheese bars. Tapos, nilagyan ko lang ng 2 heart. Cute.
Ayan na guys. So, tapos na. Finally, ibabox ko na lang sila. I think gagamit ako siguro ng mga 4 boxes. Yeah. So, 115 lahat yan. And very simple, very cute. So, ito yung nilagay ko. Cookies and cream, cashew and cheese bars. Yeah. Before, isa-isa kong nilalagay yung flavor sa bar. And it's very time consuming. Maganda sanang tignan. Pero sobrang, biruin nyo 12 bars yung laman nito. Tapos, kung gagawin ko yun lahat, 12 times 115. Imagine kung gaano katagal akong maglalagay ng sticker. Yung pagpapak na nga lang ng bar, isa-isa, very time consuming na. Pero masaya naman. Nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. So, yan.